Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga, sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinubli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Maraming salamat, Kuwari. So, bago po ang lahat, isang mapagpalang oras sa buong Pilipinas. At una-una, bago po natin umpisahan ang programa ng Diyos sa daigdig, ang kanyang istorya, no? So, binabati ko po unang-una ang aming Supremo sa kaharian ng Diyos, walang iba, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Pilimon Undog
Riam Bonanza. At ganoon din sa 5 spiritual mothers na nandoon po sila ngayon sa Purok New Jerusalem, sa Talisay, Shrine City, no? Dapitan Zamboanga del Norte. So magandang gabi po sa inyo mga nanay. At ganoon din sa aming mahal na Pangulo na walang iba ang aming mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza, na siya po ang President sa The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. So ganun po, napasalamatan ko po ang aming mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza. At ganun din, ako po ay nagpapasalamat sa kaorasan nito sa kanyang kapatid na walang iba, ang ating Haring Adolfo B. Riam Bonanza, na siya po ang ating President sa Philippine Deuterium Development and Management Corporation. So yan po yung mga dalawang kapatid po natin o anak ng ating mahal na dakilang guro, mahal Haring Pilimon Undok Riam Bonanza, na sila po ang nagdala sa dalawang company sa loob ng kaharian ng Diyos. So muli, ako po ay nagbumabati sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat ng mga 12 tribes. Isa na dyan na kibilangan po ng Regional Director sa Region 2. Walang iba, ang ating Haring Edgar Palor Ligotom. So, Hari, magandang gabi po at happy birthday. No? Ito pala ang araw ng iyong kaarawan, no? Sa October 8, no? So, Hari Edgar, ako ay nagpapasalamat sa narating mo na naman na mga taon, no? At ako ay nagpapasalamat din sa ating mahal na dakilang guro, mahal Haring Pilimon Undok Riam Bonanza, sa mga buhay na pinagkaloob sa atin. So, ganun po, ako po ay bumabati din sa ating Rayna sa Region 2, na walang iba ang kanyang Rayna Rose Ligotom. So Rayna, magandang gabi po. At muli, ako po ay bumabati sa lahat ng mga 70 prophets, no, sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao po yan. Na isa din yan na nakibilangan po sa provincial leader ng Quirino, walang iba, Haring Alex Anchita. So magandang gabi po, pare. At ganun din sa kanyang Rayna, no, sa Quirino Province, walang iba, Rayna Ami Anchita. So sa lahat ng mga leaders sa buong Pilipinas, na katawan ng Diyos, mula municipal leaders, barangay leaders, down to purok leaders. So yan po yung katawan ng Diyos, no? Kung ating babasahin po yan sa banal na kasulatan, ayon po sa Episo 4, no? Kibasa po natin, friends, Episo 4:11-12. So ganito po ang mababasa ayon po sa Efeso 4:11-12. At ipinagkalooban niya ang mga ibay na maging mga apostol. Apostol. Tuloy. At ang mga ibay propeta. Propita. At ang mga ibay ibanghelista. Tuloy. At ang mga ibay pastor at mga guro. So yan po ang
mga katawan ng Diyos at guro. Sa 12, Tuloy mo. sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. So yan po mga kapatid na aming binabanggit sa loob ng kaharian ng Diyos sapagkat yan po ang tunay na dala ng Diyos o programa, no? Sapagkat sa panahon natin ngayon na walang nalalaman sa buong daigdig, mapabata man o matanda, walang alam o wala silang nalalaman na kilala na Diyos maliban sa ating Panginoong Hesus Kristo, no? So pag binanggit natin Hesus o Kristo, mga kapatid, ibig sabihin ay Diyos. Diyos siya. Kristo is pinili, no? Or sinugo. Or pinahiran ng langis. So kung ating balikan sa panahon nito ng ating Panginoong Hesus, noong siya na ang pinili ng Diyos upang itayo muli ang kaharian na nasira sa panahon ng mga hari pa ng una, na mula kay King Saul, ni King David, hanggang kay ni King Solomon. Yan yun ang mga hari sa Jerusalem o Israel. Mga kapatid, sapagkat ito man ang sentro ng Israel. Kaya ang Jerusalem, dyan po nag-umpisa ang istorya ng Diyos sa daigdig na magtayo ng kaharian ng Diyos. Bagaman natapos na sila, kaya nagpili ulit ang Diyos ng mga hari sa buong daigdig. No? Ngunit ito na ay mga bansa. Yung unang pinili ng Diyos na bansa mula sa Babylonia na si King Nebuchadnezzar. Pagkatapos ni King Nebuchadnezzar, pumili na naman ng isang bansa, tinawag na Medo-Persia, na walang iba doon na naghari si Cyrus the Great. Nung natapos si Cyrus the Great, pumili na naman ang Diyos ng ikatlong bansa. Yan po yung Greece. Nang hari doon ay si Alejandro Magno. At nung natapos na ang Greece sa paghari, ang pang-apat na hari o kahariang bansa, yan po yung Roma sa panahon ng mga Sisar. So natapos na, no? Natapos na yung istorya ng Diyos sa apat na bansa. Ngayon, ang tanong mga kapatid, sapagkat ang programa ng Diyos sa daigdig ay magtayo, no, ng kaharian ng Diyos ayon sa kanyang plano. Sapagkat yan ang plano ng Diyos. Kaya, natapos na po ang apat na bansa na siyang kaharian ng Diyos o programa ng Diyos, istorya ng Diyos sa daigdig. Kaya ang tanong mga kapatid, ibig sabihin ay natapos na rin ang istorya ng Diyos na magtayo sa kaharian. So hindi po nagpatuloy ang istorya ng Diyos, ginamit na naman dito yung ating Panginoong Hesus o Kristo, na kilala sa buong daigdig na Diyos. No? Ngayon, sa panahon ng ating Panginoong Kristo ay nangaral siya sa mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang tanong, anong bansa ang kanyang kanyang pinapangaral ang kaharian ng Diyos? So walang iba yung bansang Jerusalem. Doon siya nangaral
no, sa mabubuting balita ng kaharian ng Diyos. Kaya nga, ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, noong nangaral na ang ating Panginoon sapagkat ang ating Panginoong Diyos, ang kanyang titulo ay hari, no? Pastor, ano pa? Isang pari. Yan po ang titulo ng ating Panginoong Kristo. Kaya nung nangaral na siya doon sa bansang Jerusalem, ang tanong sa inyo mga kapatid, tinanggap po ba siya na bilang Diyos, bilang hari, bilang pastor, o bilang pari sa kanyang katauhan? So hindi tinanggap ng mga tao. Kaya nga yung kaharian ng Diyos na doon sana itayo sa bansang Jerusalem sa panahon ng ating Panginoong Kristo sapagkat siya man ay sinugo. Sinugo siya upang itayo muli ang kaharian. Bagaman hindi man tinanggap, kaya kinuha ngayon ng Diyos ang kaharian. Saan? Doon sa isang bansa na tinawag na Jerusalem. Kinuha. Kaya kung ating babasahin sa banal na kasulatan, ayon po sa Matthew 21 verse 43. Pakibasa natin, friends. 43. So ganito po ang mababasa sa Matthew 21:43. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Salamat. So, binanggit po dito yung salitang bansa. Maliwanag po yan, mga kapatid. Pero sa panahon ngayon, pag binanggit natin yung salitang kaharian, tanong ko po sa inyo, saan yan? Mga kapatid. Agad-agad na sinabi doon sa taas. Di po ba? So, wala akong pinatamaan kundi inuulit ko lang yung mga sabing-sabi sa lahat ng mga nagtuturo. Kaya naparito kami upang paliwanagan o liwanagin po natin ang salitang kaharian sapagkat bansa ang tinukoy ayon sa sinabi ng Diyos. Pero ngayon, pag binanggit mo yung salitang kaharian, agad-agad po yan doon ituturo sa taas. No? O di kaya sa puso. So anong pruweba? Sapagkat kailangan nating pruweba para mapatunayan na nandoon kaya yan sa taas. Pero alalahanin natin mga kapatid, bansa ang sinabi ng Diyos. Kaya nga, naparito kami upang patunayan po sa inyo. Bagaman itong bansa na sinabi ng Diyos, sapagkat sinabi ng Panginoon sa Kristo, alisin ko sa inyo ang kaharian at ibigay sa isang bansa. Ngayon, wala man itong address. Basta sinabi ng Diyos, bansa na nagkakabunga. Kaya, kung ating balikan sa unang preach ng ating kapatid na discovery, no? Ang ating bansang Pilipinas na discovery sa March 16, 1521 para matupad ang hula sa banal na kasulatan. Binigyan po ito ng 2 taon na preparasyon upang maganap ang hula sa Diyos. Kaya ang sukat, 1523. Ngayon, tanong ko sa inyo mga kapatid, maghanap kayo ngayon na isang bansa na nagkakabunga sa buong daigdig. Walang iba na mahanapan ninyo mga kapatid, kundi ang ating bansang Pilipinas lamang.
Ha? Bakit nasabi itong Pilipinas? 1523, sukatan ng Diyos. Ha? Bakit? Ano ba nangyari dyan? Yan yung pagsigaw. Para yung hula sa Diyos matutupad. Kaya 1523, Philippines is a Christian country. Kaya natupad ang hula ng Diyos kung saan inalis niyang kaharian at ibigay sa isang bansa nga nagkakabunga. So now, ano ang papatunay nyo, Brad? Kung talagang bansa ba yung talagang mapalad na pinagbigyan? So, mayroon kaming papatunay. No? Mayroon kaming pruweba. Sapagkat hindi kami magsasalita ngayon na nagpapahayag sa lahat ng mga tao sa buong daigdig na niluluko lang kayo. No? Kapwa tayo Pilipino, lulukuhin kayo, hindi. Kundi pinapatunayan namin na yung kaharian na inalis sa bansang Jerusalem at ibinigay sa isang bansa, ito na. Ha? Isipin mo 300 nation of the world. Ngunit ang mapalad, Pilipinas lang ang nakakuha ayon sa hula. Kaya papatunayan ko sa inyo yung pruweba na Pilipinas talaga ang nakakuha sa hula ng Diyos, na doon mapalad ibinigay ang kaharian ng Diyos. Kung ating babasahin sa Isaias 2:4. Basa natin, friends. So, ganito po ang mababasa ayon po sa Isaias 2:4. At siya'y hahatol sa gitna ng mga bansa at sasaway sa maraming tao at kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsod. Sudsod. At ang kanila namang sibat ay maging mga karit. Sibat. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa o mga gaaral pa man sila ng pakikipagdigma. So yan po ang nakahula sa banal na kasulatan para malaman natin o mapatunayan na dito talaga sa bansang Pilipinas ang mapalad na kaharian ng Diyos. Bakit? May pruweba eh. Oh, sabi ng hula, ang kanilang tabat ay gawing sudsod at ang kanilang sibat ay gagawing karit. Kung ipatuloy mo siya, sinabi doon na isang bansa ay hindi makipagdigma laban sa bansa. Oh? So, paano natin yan kakalagin? So, ganito po ang istorya. Kung balikan po natin ang taon na itinuro ng Diyos sapagkat ayon po sa aming mahal na Supremo, ang aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Pilimon Undok de Monansa, na ang Bible ay mayroon po yung 4 na tinutukoy. No? Or 4 factors in the Bible. Para malaman yung mga hula kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, 4 factors in the Bible, ito po yung una ay prophecy, pangalawa yung history, at yung pang-3 ay mathematics, at yung pang-4, science o sinsya, ayon sa itinuro sa amin ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Pilimon Undok. Yan. So, gagamit po tayo ng mathematics sapagkat kwintada po tayo ngayon. So, balikan po natin itong taon sa taong 1935. Ito yung sukat para malaman po natin na Pilipinas talaga ang mapalad na pinagbigyan ng kaharian ng Diyos. So, tanong ko po sa inyo mga kapatid, sino ang naging presidente sa bansang Pilipinas sa taong 1935? So, walang iba, si Pangulong Manuel Quezon. Siya ang umupo sa taong 1935
So, dumaan ang taong 35 years na siyam na presidente ang mga dumaan dito. So, bago natin ansiran yung taon, sapagkat ito man ang hinula ng Diyos, para malaman po natin, sapagkat ayon po sa hula, na binanggit doon sa banal na kasulatan na isang bansa hindi makipagdigma laban sa bansa. Ngayon, sa panahon ni Manuel Quezon, nagtatag po siya ng batas na tinawag po itong Article 1, Section 4. Nandyan po yan sa batasang pangbansa, makikita po natin yan. So, ang tanong, ano ba ang ibig sabihin ng article na ito? Na ginagawad ng ating Pangulong Presidente Manuel Quezon sa taong 1935. Yan po ang ibig sabihin na ang ating bansang Pilipinas ay hindi makipagdigma laban sa mga bansa. Kaya yung mga ginawa ng ating presidente, una-una si Manuel Quezon, Pangulong Manuel Quezon, pumunta siya doon sa mga ibang bansa, makipag-summit meeting o makipagkaisa para sa ikakaunlad ng ating bansang Pilipinas. Yan po yung ibig sabihin na hindi pupunta ang ating mga presidente sa ibang bansa upang makidigma sapagkat may batas. No? May batas. Kaya kung ating idagdag itong 35 years, na siyam na presidente ang dumaan dito, gagamit po tayo ng plus ayon sa 4 factors in the Bible. So, 5 plus 5 equals 10, 31. So, 3 plus 3, 6 plus 1, 7. So, bring down 9, bring down 1. So, ang tanong mga kapatid, sino yung umupo na presidente sa ating bansang Pilipinas sa taong 1970? So, walang iba ang ating Pangulong Ferdinand Marcos. No? Siya yung umupo sa taong 1970. Para matupad yung hula sa banal na kasulatan na hindi makidigma laban sa mga bansa. So, gumawa si Pangulong Manuel Quezon na tinatawag na Article 1, Section 4, nang ibig sabihin, hindi makipagdigma laban sa bansa. Kaya nga ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, natupad po ba ang hula ayon sa banal na kasulatan? So, natupad. So, balikan po natin. Sa panahon ni Presidente Marcos, sa taong 1970, nirevise po niya ang batas ni Pangulong Manuel Quezon. Ginawa po niya itong Article 2, Section 3. So, ang tanong, nagkaiba kaya? So, hindi. Binago man ang kanyang nirecycle man ang kanyang batas ni Manuel Quezon, pero ganun pa rin ang kahulugan sa inuhulog na article ng ating Pangulong Presidente Marcos na hindi makipagdigma ang ating bansang Pilipinas laban sa mga bansa. Kaya nga si Presidente Marcos noon ay marami siyang mga pinuntahang mga bansa upang makipagkaisa, makipag-summit meeting sa lahat ng mga presidente upang sa gagawing mas maunlad pa ang ating bansang Pilipinas. Yun. Kaya nga, kung ating itagdag ang 2 taon sa taong 1970, ang sukat mga kapatid ay 1972. So, ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, ano po yung naganap
o nangyari sa ating bansang Pilipinas sa taong 1972. So yan po yung martial law sa ating bansang Pilipinas, no? Martial law. Bakit? Nag-martial law ang ating bansang Pilipinas sa panahon ni Presidente Marcos. Sapagkat nakikita ang ating mahal na Pangulo noon na lahat ng mga Pilipino ay nagkakaroon ng pag-aalsa ba? Yung mayroon na silang lakas ng loob na lumalaban. Kaya nagkanya-kanya silang yung bili ng mga baril. Kaya nung nalaman ni Presidente Marcos, pinakumpiska niya ito ngayon. No, lahat yung mga baril na walang lisensya. No? Sa taong 1972. Yan po yung tinatawag ng martial law. Kaya nung nakumpiska na yung mga baril na walang lisensya sa panahon ni Presidente Marcos, kanya po niyang ipinag-uutos na itapon doon sa gitna ng dagat. No? Ngunit, ito man ay nakita ng ating First Lady, Imelda Marcos, na nakita niya na matitibay yung mga bakal. Kaya sinadjust ni Ginang Imelda Marcos na ipunta nyo lang doon, dalhin nyo doon sa pagtutunawan ng mga bakal. So, para matupad yung hula na ang kanilang taba ay gawing sudsod at ang sibat ay gawing karet. So, sinadjust po yan ng ating First Lady Imelda Marcos na gawing mga gamit sa bukid. Yung mga landok na nalulusaw, yung mga baril ba na nakumpiska, nga ginawang sudsod sarado at ginawang karet, na yan ay gamit natin ngayon sa ating bukirin. Kaya nga ang tanong sa inyo mga kapatid, saan po ito naganap ang istorya ng Diyos para mahanapan natin yung sinabi niya na ibigay sa isang bansa. Ano yung ibigay? Yung kaharian ng Diyos. No? Na inalis doon sa bansang Jerusalem at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. So hindi po ako mahiya na sabihin na ang kaganapan na ito na siyang nakakma ng kilos at galaw sa isang bansa ay walang iba ang ating bansang Pilipinas ayon sa hula sa banal na kasulatan. Kaya ako po ay nagpapasalamat na ipinapahayag sa inyo na dito talaga sa ating bansang Pilipinas ang siyang mapalad na pinagbigyan ng Diyos ng kanyang kaharian ayon po sa prueba o kaganapan sa ating bansang Pilipinas. So, maraming salamat po. Unang-una, pinapasalamatan ko po ang aming mahal na Pangulo, ang ating mahal na Prinsipe Rocky Y. Rebonanza, at ganoon din sa kanyang kapatid, walang iba, Haring Adolfo Riam Bonanza, sapagkat sila po ang pinagbigyan sa ngayon. No? Lalo na po ang ating mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza. Magandang gabi po, mahal na Prinsipe. So, muli, salamat po ako sa ating mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Riam Bonanza, at sa ating Supremo sa kaharian ng Diyos. Walang iba, mahal na Hari, Pilimon Undo Riam Bonanza. So, magandang gabi sa buong royal family ng Riam Bonanza. Maraming salamat po sa ating lahat, sa buong pwersa ng The Kingdom of God, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi po sa atin. So, ibabalik ko na po ang pagpapatunay sa kaorasan nito na walang iba ang ating prinsipe, no? Ay, excuse pala. Walang iba ang ating Reyna, no? Reyna Merly Baltasar. So, Reyna, bigay ko na po sa iyo ang
pagpapatunay sa kaharian ng Diyos. So, maraming salamat, Hari. So, magpagpalang oras sa ating lahat. Mga kapatid, buong Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. So, ngayon, mga kapatid, nandito kami para mag-live, para ihatid na naman namin ang tungkol sa dito sa programa ng The Kingdom of God, tungkol sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. So, bago ako magpatuloy ay nais ko pang magbigay-pugay sa aming mahal na dakilang guro, Supreme King Philemon Ondo Creambonanza, ganon din sa mga 5 spiritual mothers, 12 tribes, 12 apostles na kinabibilangan ng aming Regional Director dito sa Region 2, Haring Edgar Palor Ligoton, at binabati kita, Hari, ng happy birthday sa inyong kaarawan. So, ganun din sa kanyang Reyna Rose Padillo Ligoton, magandang gabi, Reyna. At ganun din sa aming mahal na Prinsipe, Prince Rocky Y. Reambonanza, na siya ang aming president ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, at sa aming Haring Adolfo B. Reambonanza, na siya ang aming president ng The Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Ganon din sa mga 70 prophets sa buong Pilipinas na kinabibilangan ni Haring Alex Ancheta dito sa Region 2, dito sa Province of Quirino. Ganon din sa mga municipal leaders, barangay hanggang purok leaders. So, mapagpalang oras at magandang gabi sa atin lahat. So, ngayon mga kapatid, para malaman natin ang isang pagpapatunay na ito ang aming ihatid o ipaalam sa inyo ng buong katotohanan na ito ang paulit-ulit naming ibabahagi sa inyo kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakamunga. So, bakit inalis ang kanyang kaharian sa bansang Israel, mga kapatid? Sapagkat noong nangaral ang ating Panginoon sa bansang Israel ay walang naniniwala doon. Kaya, inalis ang kanyang kaharian at ibinigay sa isang bansang nagkakamunga. So, ito ang aming paulit-ulit na ipaalam sa inyo na ang kaharian ng Diyos ay dito na sa bansang Pilipinas, sapagkat ito ang hinihiling ng mga tao na paulit-ulit din na hinihiling sa ating Panginoon na ang kaharian ng Diyos ay sana ay dumating na. So ngayon, nandito kami para patunayan namin na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. So ngayon, mga kapatid, gagamit kami ng blackboard para higit na maunawaan natin kung nasaan ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian. Ayon sa banal na kasulatan sa Isaiah 2:6.
2:8. So ganito po ang mababasa ayon po sa Isaiah 2:8. Ang kanila namang lupain ay puno ng mga Diyos-Diyosan. Kanilang sinasamba ang gawa ng kanilang sariling mga kamay, na ginawa ng kanilang sariling mga daliri. So, yun po ang nabasa sa banal na kasulatan na ang lupain ay puno ng Diyos-Diyosan. Para higit na maunawaan natin ay gawa ako ng ilustrasyon para malaman natin kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, ganito ang hanay. So, ito ay ang lupain na puno ng Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan. So, ito po ang ginamit ng Diyos na parabol o palatandaan kung nasaan o talaga na dito sa bansang Pilipinas ang kanyang kaharian. So, ang nakasulat sa banal na kasulatan ay puno ng, ang lupain ay puno ng Diyos-Diyosan, mga kapatid. So, halimbawa, kung mayroon tayong lupain, di ba may palatandaan para kung may pupuntahan ay mayroon tayong pagpapatunay sa pagbabalik natin. So, kailangan na mayroon palatandaan sa bawat sulok ng ating lupain para masabi na ang lupa na yon ay sa atin. So, ngayon, itong lupain na ito na ayon sa banal na kasulatan, ito ay lupa ni Amang Jacob. So, na puno ng Diyos-Diyosan. Ang tanong, saan ito makikita, mga kapatid? Mula Apare hanggang Hulo, puno ng Diyos-Diyosan. Ito ang ginamit ng Diyos na palatandaan na ito yung mga Santo Niño, San Gabriel at marami pang iba, mga kapatid. Ito ang ginamit ng Diyos na palatandaan sa lupain na ayon sa banal na kasulatan na puno ng Diyos-Diyosan. So, ang tanong, saan ito makikita? Walang iba kundi dito sa bansang Pilipinas. So, mapalad ang ating bansang Pilipinas sapagkat dito binigay ng Diyos ang kanyang kaharian, mga kapatid. Ito ang pagpapatunay na talaga na dito sa bansa nating Pilipinas ang kanyang kaharian. So, ang tanong, nasaan ang kaharian ng Diyos? Walang iba, bansang Pilipinas. So, yan po ang aking maibabahagi sa kaorasan ito na talaga na dito sa bansang Pilipinas ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian. So, ngayon, ako'y nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro sa
sapagkat siya ang nagbigay sa amin ng kunting kaalaman kung nasaan ang kaharian ng Diyos, mga kapatid. So, walang iba na nagbigay kaliwanagan ang mababasa sa banal na kasulatan, sapagkat inilihim ang Diyos ang ibig sabihin ng kung nasaan ang kaharian ng Diyos, mga kapatid. Inilihim niya sa inilihim ang Diyos ang kanyang kaharian sa banal na kasulatan. So, walang iba na nagbigay ang kaliwanagan o paliwanag sa banal na kasulatan. Walang iba, ang aming mahal na dakilang guro, Supreme Founder of the Kingdom of God, mahal na Haring Philemon Ondok Riambunansa. Siya lang ang magbigay ng pagpapatunay o istorya ng tungkol sa kaharian ng Diyos. Wala nang iba, mga kapatid. Siya lang ang makapagbukas o makapagbigay paliwanag ang nakasulat sa banal na kasulatan. So, yun po ang aking mababahagi sa kaorasan ito. At ganun din nagpapasalamat ako sa aming mahal na prinsipe, Prince Rocky Y. Riambunansa, at sa ating Haring Adolfo B. Riambunansa, sa lahat ng The Royal Family of Riambunansa. Maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. So uli mga kapatid, magpapasalamat din ako sa inyo sa inyong pakikinig sa programang The Kingdom of God. So, sana ay hindi kayo magsawa na makikinig sa programang The Kingdom of God. So, maraming salamat at mapagpalang oras sa atin lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. So, at ako ang inyong lingkod, Merlita Baltasar. So, ibabalik ko sa bigay ko sa isang kapatid para magbigay din ang isang pagpapatunay kung nasaan ang kaharian ng Diyos, Prince J.B. Sales. So, maraming salamat sa ating Reyna. So, maraming salamat sa ating lahat. So, bago po ang lahat, mga kapatid, ako ay bumabati sa ating lahat ng isang mapagpalang oras at magandang gabi sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. So, ako po ay bumabati or papasalamat sa aming mahal at dakilang guro, walang iba, mahal na Haring Philemon Ondok Riambunansa, at ganoon din sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambunansa, na siyang President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, at sa ating Haring Adolfo Riambunansa, na siyang Presidente ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation, at sa ating mga 5 spiritual mothers, 12 tribes, 12 apostoles na kinabibilangan ng aming Regional Director ng Region 2,
Haring Edgar Palor Ligutob. Na itong araw po na ito, mga kapatid, October 8, 2023, ito po yung kaarawan ng aming Regional Director ng Region 2, walang iba, Haring Edgar Palor Ligutob. Happy birthday po, Hari. At ganun din, na ako'y bumabati sa kanyang Reyna Rose Padillo Ligutom. Magandang gabi po, Reyna. At sa lahat ng mga 70 prophets, municipal barangay Down to Purok. So isang mapagpalang oras sa ating lahat, mga kapatid, Luzon, Visayas at Mindanao. So live po tayo ngayon sa ating programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatum Est. Nang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. So, mga kapatid, so ano ba ang plano ng Diyos sa ating daigdig? So, ang tanong ko po, mga kapatid, ano ba ang plano ng Diyos sa ating daigdig? So, ang plano ng Diyos ay magtayo ng kaharian ng Diyos. Kung ating balikan ang panahon ni Panginoong Hesukristo, na ano ba ang kanyang ipinapahayag or dala, mga kapatid? Na ayon doon sa nakasulat sa banal na kasulatan na dapat namang ipangaral ko sa inyo ang mabubuting balita ng tungkol sa kaharian ng Diyos sapagkat sa ganito ay sinugo ako. Walang ibang ipinapangaral ng ating Panginoong Hesukristo ay ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Ipinangaral ito ng ating Panginoong Hesukristo doon sa bansang Jerusalem. Subalit ang tanong, mga kapatid, pinaniwalaan po ba ng mga tao na ipinapangaral niya ang tungkol sa kaharian ng Diyos, na nais sana niyang tipunin ang kanyang mga anak doon sa bansang Jerusalem. Ngunit mga kapatid, ang tanong, tinanggap po ba ng mga tao? So ayon po sa banal na kasulatan na mababasa sa Lucas 13:34 hanggang 35. So ganito po ang mga basa. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propita at bumabato sa mga sinugo sa kanya. Makailang iniibig kong tipunin ang inyong mga anak na gaya ng pagtitipo ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. At ayaw kayo, sa 35, narito sa inyo'y iniwang walang anuman ang inyong bahay. At sinabi ko sa inyo, hindi ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. So ayon po sa nabasa sa banal na kasulatan, na ipinahayag ng Diyos ang mabuting balita ang tungkol sa kaharian ng Diyos, ngunit hindi nila ito pinaniniwalaan, mga kapatid. Bagkus ang Diyos ay umalis doon sa bansang Jerusalem. Simula ngayon, alisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos. Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Kaya inalis ng Diyos ang kanyang kaharian. Kung ating tatanungin ang ating Panginoong Jesus, so mga kapatid, Panginoon, Panginoon, saan ka baga pupunta? So, ayon doon sa banal na kasulatan sa Matthew 21:43.
So ganito po ang sinasabi ng Diyos. Kaya nga sinabi ko sa inyo, alisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa nagkakabunga. So ayon sa banal na kasulatan, alisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa. So bansa man ang sinabi ng Diyos sa banal na kasulatan, mga kapatid. Sapagkat hindi man nila ito pinaniwalaan, kaya't inalis ito ng Diyos at ibinigay sa isang bansa. Ang tanong, mga kapatid, anong bansa kaya ang mapalad na binigyan ni Kristo ng kanyang kaharian? Kaya ang tatalakayin po natin ngayon, mga kapatid, ay tungkol kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Ayon sa pang-apat na patotoo, kung nasaan ang kaharian ng Diyos, na mababasa sa Matthew 24:15. Isaiah 24:15. So ganito po ang nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa mga tuwid bagay, ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. So ayon po sa banal na kasulatan, na luwalhatiin ninyo ang Panginoon doon sa silanganan sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. So kung tayo po ay magdiskuberer kung anong bansa ang nasa malayong silangan na nakasaad sa banal na kasulatan. So kung tayo po ay magdiskubre anong bansa kaya ang nasa malayong silangan na ating makikita. So kung unang-una nating makikita, mga kapatid, ay ang bansang Japan. Pangalawa, mga kapatid, ay ang bansang Indonesia. Pangatlo, na nasa malayong silangan ay ang bansang Malaysia. At ang pang-apat ay ang bansang Pilipinas. So ito po ay parables sa banal na kasulatan kung nasaan ang kaharian ng Diyos, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Kaya yan po ang ating papatunayan sa karusang ito, kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So ito po ay parable sa banal na kasulatan kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So ayon po sa unang pagpapatunay na ang nakasad doon, mga kapatid, ay diskuberer or diskubre sa mga anak ni Rebecca. Kaya't ang tanong, mga kapatid, sa taong 1521, ang bansang Japan po ba ay nadiskubre sa taong 1521? So hindi, mga kapatid. Hindi po ito na-discover sa taong 1521. So ibig sabihin, mga kapatid, ay mali. Kaya ang tanong, ang Indonesia po ba ay na-discover sa taong 1521? So, hindi rin, mga kapatid. Hindi po ito na-discover sa taong 1521, kaya ito po ay mali. Kaya't ang tanong muli, mga kapatid, ang bansang Malaysia po ba ay na-discover sa taong 1521?
and 21? So, hindi. Hindi po ito na-discover sa taong 1521. Kaya ito po ay mali. Kaya't ang tanong mga kapatid, ang bansang Pilipinas po ba ay na-discover sa taong 1521? So, na-discover po ito sa taong 1521 sa pamamagitan ni Ferdinand Magallanes. Sa taong March 16, 1521, ang bansang Pilipinas. Na-discover ang bansang Pilipinas sa taong March 16, 1521. Kaya ito po ay check, mga kapatid. Kaya dadako naman po tayo sa pangalawang pagpapatunay. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So ayon po sa nakasaad sa pangalawang pagpapatunay, ang bansa ay hindi laban sa mga bansa. Kaya't ang tanong mga kapatid, ang bansang Japan po ba ay na martial law sa taong 1972? So, hindi mga kapatid. So ito po ay matapang. Kaya't ito po ay mali. Kaya't ang tanong mga kapatid, ang Indonesia po ba ay na martial law sa taong 1972? So, hindi rin mga kapatid sapagkat ito ay matapang na bansa. Ang tanong mga kapatid, ang Malaysia po ba ay na martial law sa taong 1972? So, hindi rin. Matapang din po itong bansang Malaysia. Kaya't ang tanong mga kapatid, ang bansang Pilipinas po ba ay na martial law sa taong 1972? So tunay po mga kapatid, sa pamamagitan ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos sa taong 1972 ay na martial law ang bansang Pilipinas. Kaya ito po ay tunay. Kaya check mga kapatid. Kaya dadako naman po tayo sa pangatlong pagpapatunay. Na ang nakasaad doon mga kapatid, ang lupain ay puno ng Diyos-Diyosan. Kaya't ang tanong mga kapatid, ang bansang Japan po ba ay puno ng Diyos-Diyosan? So, hindi. Sapagkat ito po ay Buddhism. So, Buddha man ang kanilang sinasamba. Kaya ito po ay mali, mga kapatid. Kaya't ang tanong, ang Indonesia po ba ay puno ng Diyos-Diyosan? So, hindi rin. Sapagkat ito po ay Indonesia. Isa lang din ang kanilang sinasamba. Kaya ito po ay mali, mga kapatid. Ang tanong, mga kapatid, ang Malaysia po ba ay puno ng Diyos-Diyosan? So, hindi. Sapagkat ito po ay Taoism. Kaya, mali mga kapatid. Kaya ang tanong mga kapatid, ang bansang Pilipinas po ba ay puno ng Diyos-Diyosan? So tunay mga kapatid, na mula apari hanggang hulo ay puno ng Diyos-Diyosan. Kaya ito po ay Christianism. Kaya ito po ay check mga kapatid. Kaya dadako naman po tayo sa pang-apat na pagpapatunay. Na ang nakasaad po doon mga kapatid,
na mula sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. So, ang tanong mga kapatid, ang bansang Japan po ba ay nasa malayong silangan, mga pulo ng dagat? So, ito po ay check, sapagkat ito po ay nasa malayong silangan, mga kapatid. Kaya ang tanong mga kapatid, ang Indonesia po ba ay nasa malayong silangan, mga pulo ng dagat? So, tunay, sapagkat ito rin Indonesia ay nasa malayong silangan, mga pulo ng dagat. Kaya ito po ay check. Kaya ang tanong mga kapatid, ang Malaysia po ba ay nasa malayong silangan, mga pulo ng dagat? So, tunay mga kapatid, nasa malayong silangan ang bansang Malaysia. At ang tanong mga kapatid, ang bansang Pilipinas po ba ay nasa malayong silangan, mga pulo ng dagat? So tunay mga kapatid, ito po ay nasa malayong silangan, mga pulo ng dagat. Kaya ito po ay check. So ayon po sa banal or hula sa banal na kasulatan, kung sino yung magtagumpay sa paligsahan. Ayon doon sa banal na kasulatan. Sa 1 Corinto 9:24. So, ganito po ang sinabi. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. So ayon po sa banal na kasulatan, na iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. So, itotal po natin ang mga nakuha ng mga bansa upang malaman po natin kung sino ang nagtagumpay sa paligsahan. So, ang Japan ay merong nakuhang isa. Ang Indonesia, merong isa. Malaysia, merong isa. Ang bansang Pilipinas ay merong nakuhang 4. So, ito po, so ayon po sa banal na kasulatan, na iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. So ano ba ang gantimpala ng magtagumpay? Ayon sa banal na kasulatan na mababasa sa Revelation 3:12. So, ganito po ang mabasa. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na siya ay lalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos, at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos, at ang aking sariling bagong pangalan. So ayon po sa banal na kasulatan, na ang gantimpala ng magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos, at isusulat ko doon ang pangalan ng aking Diyos, ang bayan ng aking Diyos, at ang bagong Jerusalem, at ang aking sariling bagong pangalan. So, ayun po ang gantimpala ng magtagumpay. So, ito po ay parables sa banal na kasulatan kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Kaya't ang tanong mga kapatid, saan po ito naganap? So walang iba kundi dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya't ang tanong, nasaan ang kaharian ng Diyos? Walang iba ang ating bansang Pilipinas. Kaya ito po ang pang-apat na patotoo kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Walang iba ang ating bansang Pilipinas.
Kaya ito po, ako po ay nagpapasalamat sa ating lahat at sa lahat ng mga tagapakinig sa programa ng aming mahal na dakilang guro, ang tungkol sa kaharian ng Diyos sa palatuntunang Consumatum Est. So ako po ang inyong lingkod, Prinsipe J.V. Sales. Ako ay nagpapasalamat sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, at higit sa lahat sa ating mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filimon Nondok Riambunanza, at sa ating mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambunanza. So magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu, ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu,